Nararamdaman mo ba yan? Yung malamig na hangin na yumayakap sa binti mo habang paakyat ka sa dilim. Ako si Mang Hector. Sa bawat bahay sa Pilipinas, laging may isang sulok na ayaw nating tingnan. Ang ilalim ng hagdan. Sabi nila, ang anino doon ay hindi lang dahil sa kawalan ng ilaw. Ito ay isang nilalang na nagbibilang ng bawat hakbang mo. At kapag nagkamali ka ng bilang, hindi ka na makakarating sa itaas. Maupo ka, huwag kang lilingon sa likod mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Benji. At sa aninong matagal nang naghihintay na mapansin mo siya. Siguraduhin mong hindi ka mag-isa sa bahay ngayon. Dahil baka ang anino mo ay hindi na sa iyo. Si Benji ay lumipat sa isang lumang ancestral house sa Vigan na ipinamana ng kanyang lola. Ang bahay ay maganda, pero may isang bahagi nito na laging nagbibigay sa kanya ng kilabot. Ang matandang hagdan ng Narra na may madilim na bodega sa ilalim. Sabi ng caretaker, "Huwag kang hihinto sa pangpito na hakbang, Benji, at huwag na huwag mong sisilipin ang ilalim." Isang gabi, habang pauwi si Benji mula sa trabaho, namatay ang mga ilaw sa bahay. Gamit ang kanyang cellphone, nagsimula siyang umakyat. 1, 2, 3. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang isang mahinang kalos sa ilalim ng hagdan. Tila may sumasabay sa kanyang pag-akyat. Sa pang-anim na hakbang, nahulog ang kanyang susi at gumulong ito papasok sa siwang ng pinto sa ilalim ng hagdan. Nakalimutan ni Benji ang babala. Binuksan niya ang pinto ng bodega. Sa loob, wala siyang nakitang gamit, kundi isang napakahabang anino na nakadikit sa pader kahit wala namang ilaw. Ang anino ay hugis ng isang tao, pero ang mga daliri nito ay tila mga sanga ng puno at ang mga mata ay 2 butas ng dilim. Biglang narinig ni Benji ang isang boses mula sa anino. "Pito." Sinubukan ni Benji na tumakbo pataas. Pero ang hagdan ay tila humahaba. Ang bawat hakbang na tinatapak niya ay nagiging malambot na parang balat ng tao. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang anino na dahan-dahang lumalabas sa bodega, gumagapang sa mga hakbang at kinakain ang liwanag na nadadaanan nito. Nang marating ni Benji ang tuktok, lumingon siya. Wala na ang hagdan, wala na ang bahay. Ang tanging nandoon ay ang aninong nakatayo na ngayon, kamukhang kamukha niya, at may hawak na susi. "Salamat sa pagpapalit, Benji," bulong ng anino. Ang totoong Benji naman ay naramdaman ang kanyang katawan na unti-unting nagiging manipis, nagiging itim na pintura hanggang sa dumikit siya sa pader sa ilalim ng hagdan. Ngayon, siya na ang aninong naghihintay sa susunod na lalabas ng kwarto. At kapag narinig mo ang kalos sa ilalim ng iyong hagdan mamaya, baka si Benji yon naghahanap ng paraan para makalabas.